Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Matagal. Matagal. Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Matagal. Matagal. Alam mo ba? Mahal mo na. Focus! 4, 3, 2. Ba't adan? Ba't adan? Alam mo ba? Mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Perfect! Good! Putang ina. President, salamat sa imong kayo. Tungod nimo. Oh, nubo na kayong saging. Oh, bisa na ko ni bagor ko ni tanong. Abis na. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Kung lalaki. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Buhay ng bawat Pilipino. Dami saksak. Nada sa atin. Hi guys! Portuguese video. Portuguese. Ay, Portuguese. Portuguese video. At before tayo magpatuloy mga guys, no? Reaction lang natin itong saglit, itong principal na nag-viral. Tingnan niyo po ang tema nilang graduation. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, ito ang nangyari sa graduation ng bagong Pilipinas. Pinahubad lahat ng mga estudyante nitong principal. Grabe. Grabe ito, ganito na ba ang bagong Pilipinas mga guys? Nakakainis talaga. Kahit na anong pang rason ng pagkagalit niya, hindi niya dapat ginawa ito sa lahat at dyan pa sa harap po during graduation. Tapos nasa likod nila, tingnan nyo yung tema sa likod nila. Di ba nakakahiya? Henerasyon daw ng pagkakaisa. Ito ba ang henerasyon ng pagkakaisa, principal? Kaagapay sa bagong Pilipinas. Paano nangyari ito? Ano ang rason? Comment kayo dyan mga guys. Ano kaya ang rason? Pero para sa akin kasi, whatever the reason, dapat pinagpaliban mo. Kasi itong okasyon ng graduation, hindi lang po ito para sa estudyante, para din po ito sa mga parents na nagpapaaral dyan. Pinahiyaan niya lahat. Wala siyang kinonsider, kundi yung sariling galit niya lang. Diyan po tayo naiinis mga guys. Alright. Sa iba pang mga balita, halos isang buwan bagong eleksyon na muling bumandera at umarangkada sa third wave ng pre-election survey ng MBC DZRH ang PDP laban senatorial bets na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Habang tabla naman sa huling pwesto sa Magic 12 sina Senator Amy Marcos at si former Senator Bam Aquino. At eto na nga mga guys, mainit na balita. Amy Marcos, matapos po in-endorso ni BP Sara, ay naging pasok na po sa Magic 12 itong survey. Ako po, ano ba yan? Mas nabitin pa si Marcoleta at saka itong si Vic Rodriguez at saka ibang kandidato ng PDP. Eto na po mga guys, no? Okay, nandyan na tayo kung i-endorso ni BP Sara. May dahilan, may sariling dahilan po yan si BP Sara. Ang concern ko po, itong si Marcoleta, si Vic Rodriguez, bakit hindi pa nakapasok? Yan po ang pagtuunan natin ng pansin. Talagang ikampanya po natin. Tuloy-tuloy itong PDP laban, straight tayo mga guys, no? Hindi ko sinasabi na hindi nyo iboto si Amy Marcos. Nasa sa inyo na yan kasi bakante pa naman. Pero sa akin po, ang punto ko is dapat mag-concentrate pa po tayo dito sa PDP laban.
Kasi nahuhuli pa po itong si Vic Rodriguez, si Marcoleta, hindi pa sigurado nakapasok. Kaya let's make sure na pasok muna itong 10 bago po yan si Amy Marcos. Oh, pero at least nalaglag na yan si Pacquiao. At dumako naman tayo dito sa balita. Sabi sa kasi ni itong si Castro, kinontra niya yung itim na tema ni BP Sara. Hoy, babaeng palangkirang animat ka. Itim, sinasabi mong itim. Panoorin niyo po ito. Itong kadiliman na panahon, yung panahon po ng Marcos Sr. kung gaano kaitim. Kumpara mo yan kay Dr. Digong. Mas maitim ito, gago. Panoorin niyo po ito. Pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Tower sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na $8 milyong ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa $10 bilyong. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG, halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did not survive the Marcos dictatorship can do is to make sure that the memories of those who survived and the memories of those who died live on. Ayan, Castro. Di ba? Mas maitim pa sa budhi mo. Gaga talaga itong babae na to. Parang hindi Pilipino, parang hindi ka nakatira sa Pilipinas, gago ka. Di ba? Grabe ka itim, Castro. Anong masasabi mo, Castro? Gaga. Gaga talagang babae ito. At saka speaking of maitim at Judas Barabas, itong mga traidor. Tingnan nyo po ito. Ang walang iya, please remember that. Ang sakit pong katotohanan, no? May kasabihan nga ang puno ng kamyas. Kahit nabuhusan mo yan ng gatas, kahit nalagyan mo yan ng asukal, hindi tatamis ang bunga niya. Anong ibig sabihin? Ang isang masamang tao, hindi magbabago. Kahit nasabihan mo paulit-ulit, kahit naturuan mo paulit-ulit, kahit na pangaralan mo ng mga magagandang bagay, mabubuting bagay, kung ayaw ng taong masama,
Kung walang hiya na siya, wala ka nang magagawa. Amen? But, should we stop? Definitely not. Kung ayaw magbago, titigil ka na ba? Hindi. Huwag ka. Bakit? Dahil tandaan mo kung sino ka, kung sino tayo. Tayo pa rin ay mga anak ng Diyos. Tayo pa rin ay gawa ng Panginoon mula sa kanyang kabutihan. Yan, di ba? Hindi talaga nagbabago. No? Pero kahit na hindi pa rin tayo titigil, tama yung sinabi, hindi pa rin tayo titigil. No? Kaya I'm sorry talaga. Wala talaga akong lugar dyan sa mga Marcos sa ngayon. Dahil sa kahayupang ginawa nila kay Tatay Digong. Ako po, never again po ako dyan. Dapat i-endorso pa natin itong PDP Laban, lalo na si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Lambino, si Mata, lahat po yan. Mga guys, unahin muna natin yan, isiguro muna natin yan, mapasok yan before yan si Amy Marcos. Yan lang po ang opinion ko. Nasa sa inyo to po yan. Yung mga banateros, nagpahayag na po. At talagang hindi po pwede talaga si Amy. Ako, sang-ayon naman po ako kasi masakit ang ginawa nitong Marcos. No? This is our time. Hindi na tayo magpabudol. Kasi tingnan nyo yung sitwasyon. Looks like history repeats itself. Tinulungan ni Bibi Sara, binudol siya. Ngayon, tinulungan niya naman ito si Amy. I do not know kung anong mangyayari. Basta ako, I'm sorry, sarado na po. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at saka panood dyan. Put some like naman. Alright, thank you for watching. God bless. Kibuloy sa Senado, Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado, Duterte straight, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban straight, PDP Laban.